Hi there, this is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa BPI Vibe App. Ano nga ba ang Vibe App? Saan ito ginagamit? Paano ito gamitin? And ano-ano nga ba yung mga features ng app na ito na dapat nyong malaman bago nyo i-install ang app na ito? So, if you are ready, let's begin. Marahil ay naririnig nyo na nga yung Vibe app, lalong-lalo na if meron kang BPI deposit account or BPI credit card. Usually kasi ay prinopromote ito ng ating mga tellers or frontliners sa loob ng bank, and sinasabi na if ever na meron kang BPI credit card or BPI deposit account ay pwede nyong install ang Vibe para doon nyo makikita yung mga points na maaari nyong ma-redeem. Kaya iisa-isahin natin ang mga features ng Vibe app na ito. Pero una sa lahat, ano nga ba muna ang Vibe app? It is a e-wallet that has a feature that allows you to do secure, cashless, and quick day-to-day payment transactions. Easily redeem exciting rewards by using your points earned from availing and using various BPI products and services. So katulad niya ng nasa description niya, it is a e-wallet. So pag sinabi nating e-wallet, madalas ang una nating naiisip ay si GCash, si Maya, and marami pang iba. So si BPI ay gumawa siya ng sarili niyang e-wallet na kung saan ay may mga unique features na sa kanya mo lamang makikita. Especially ay yung pag-earn ng points, and dito ka rin magre-redeem ng inyong mga rewards. So ito nga yung pangunahing features niya na kung saan lahat ng iipon ninyong points from the BPI products and services na naiipon ninyo ay nagre-reflect siya sa Vibe app. And mas pinadali na yung pagre-redeem ng mga rewards kasi one click away nyo na lang siya makikita rito. Especially doon sa ating BPI credit card. Ang credit card naman po kasi ay madalas ito talaga yung laging nag-earn ng points. And depende po sa mga credit card ninyo if magkano per spend ang inyong nakukuhang real points na tinatawag. For example, ay si BPI Blue Rewards Card. So, for every 35 pesos spend, ay magkakaroon ka ng real points. And pag naipon nga yun, ay magre-reflect siya sa inyong BPI Vibe app. Sa ating BPI Vibe app, ay makikita po ninyo yung earned points doon sa loob ng app. And sa ibaba, makikita nyo rin po yung mga merchants na kung saan pwede nyo siyang i-redeem. Pero syempre, dun sa ating mga redemptions ay may specific na points na kailangan bago mo siya makuha. For example, if ever na gusto mong mag-redeem kay KFC, equivalent sa 1,000 in peso. So, may required points po siya para makuha nyo or ma-redeem nyo yung rewards na yon. So, lahat naman po ng mga merchants natin ay naka-indicate yung mga required points para ma-redeem po ninyo yung mga rewards and vouchers. Dalawa, add money from your BPI account. So, ito ay maganda dahil pwedeng direct na magpasa tayo ng fund magmula kay BPI papunta kay Vibe app, or pwede namang kay Vibe papunta kay BPI. So, since ito ay nasa isang roof lang sila, dahil pagmamay-ari nga ni BPI si Vibe app, ay free of charge po ang pagpa-fund transfer. If ever po na magpapasa tayo kay Vibe ng funds dahil gagamitin nga natin siya, ay pupunta lang po tayo sa features na pay and load. And then doon sa tab na yon ay makikita nyo po yung transfer or load e-wallet. Then makikita nyo po dyan yung GCash, Maya, and sa pinakababang baba ay makikita nyo ang Vibe. So para sa reference number,
ay usually ito yung nominated na mobile number nyo kay BPI. So, kung ano yung mobile number nyo, yun din po yung magiging reference code nyo or reference number for your Vibe app. Once na ma-encode nyo yung necessary na information na nire-require doon sa BPI online banking ninyo, ay automatic po na maloload na yung fund doon sa inyong BPI Vibe app. Next is send and request money. So, itong features na ito ay pwede kang mag-send sa kapwa mo BPI Vibe na user, and pwede ka rin mag-request sa kanila ng money from your co-BPI Vibe app users din. So, parang katulad lang din naman siya sa mga other e-wallets na pwede kang mag-send and mag-request sa kapwa mo user as long as pareho kayo ng ginagamit na e-wallet. Pero maganda rin dito kay BPI Vibe ay pwede ka rin makareceive ng funds galing sa other digital e-wallets. Pwede po magmula kay GCash papunta kay Vibe. Pwede naman pong Maya to Vibe or Vibe to GCash, vice versa, ganon. And pwede rin po na magagaling din sa other banks. Yun yung maganda kasi talagang pareho po siya doon sa mga e-wallets na app natin na usually na ating ginagamit na. Next is Scan to Pay QRPH Merchants. Pwede nyo pong magamit ito as mode of your payments sa lahat ng mga merchants outside as long as meron po silang QR code na kung saan QRPH na siya. Ito yung makikita nyo na may color sa gitna na parang blue and red na mga QR code. As long as ganun yung ginagamit nilang QR code sa mga stores, ay pwede nyo pong gamitin si Vibe. And of course, ang maganda pa rito, once na ginamit nyo siya, ay wala po siyang service charge. So, hindi siya mapapatungan na as is po yung amount kung ano po yung bill po sa inyo. For example, ay bumili ka sa isang merchant and yung total bill mo is 200 pesos. Once na ginawa mo mode of payment si Vibe, ay kailangan mo lang i-scan yung QR code na makikita natin doon sa store na yon. Basta QRPH po siya, ha. So, once na in-scan nyo, ay 200 pesos lang din yung makakaltas doon sa inyong fund. So, yun yung maganda. Unlike kasi kapag in-scan natin siya doon sa hindi pa QRPH na QR codes, ay automatic na magkakaroon po siya ng charge which is, kunwari, 15 pesos. Kaya mas maganda if ever ay doon po tayo sa mga QRPH nominated na QR codes gagamitin ng ating Vibe app. Next is pay monthly bills. And maganda dito ay meron na rin siyang ganitong features, si Vibe app, na kung saan ay pwede rin tayong magbayad ng mga bills. And ang maganda pa rito, may mga merchants po or mga bills na makikita nyo lang kay Vibe at wala kay BPI. For example, is sa credit card, si Metrobank. Si Metrobank ay wala siya sa BPI app kapag sinearch nyo siya para doon ka magbabayad ng inyong credit card payments. Pero kay BPI Vibe app ay meron siya. So, ito ma-appreciate nyo siya kasi kailangan nyo talaga magbayad doon sa merchants na yon. And ayaw nyo nang lumabas ng bahay. Gusto nyo is digital payments na yung gagamitin ninyo. At least kay Vibe, pwede nyo po siyang i-check if ever na meron sa kanya. Next is cardless withdrawals. Sa cardless withdrawals naman ay features na to na kung saan ay hindi na natin kailangan gumamit ng debit card para tayo ay makapag-withdraw sa any BPI ATM machine. So ito ay bagong-bagong features ng ating Vibe na kung saan ay pwede lamang ito sa mga BPI debit card holder. And paano nga ba natin gagamitin yung ating cardless withdrawal? Una sa lahat, syempre kailangan mo munang mag-transfer from BPI online banking ninyo kung saan yung magiging source ng inyong fund papunta kay BPI Vibe app. So, pag naka Vibe app na, hanapin nyo lang yung cardless withdrawal and then
pag clinic nyo na yung cardless withdrawal, ay kailangan yung i-enter kung how much yung gusto nyong i-withdraw. Take note guys, na sa baba ay makikita mo lang kung magkano yung pwede mong ma-withdraw. For example, mga 500s, 1,000, 2,000. Kasi parang hindi yata siya pwede na less than 500. Yung parang mga butal-butal. Kasi hindi mo siya talaga ma-withdraw sa ATM machine ng ganun lang eh. So, kapag after nun, kapag na-encode mo na yung information, ay i-ask nga yung MPIN ninyo. So, sa MPIN, ito yung 4-digit code na parang password nyo once na na pumasok kayo sa app. And then, after that, magge-generate siya ng order ID and of course, the one-time PIN. Etong order ID and the one-time PIN ay kailangan yung i-encode sa BPI withdrawal machines or BPI ATM machines para ma-withdraw po ninyo ang inyong mga funds. Pero hindi po lahat ng BPI ATM machine ay meron ng features ng cardless withdrawal. Usually, ang mga gumagana na BPI ATM machine is yung may mga BPI logo na nakalagay na sa taas. So, parang may mga nakalagay na box doon din BPI. So, kalimitan yun yung mga bagong issue na ATM machines kasi. So, doon, i-click nyo lang yung screen. Pagka-click nyo ng screen ay lalabas yung cardless withdrawal. Click nyo lang yung cardless withdrawal doon. And then, i-ask niya yung order ID. Pagka-encode ng inyong order ID, ay kailangan mo rin i-input yung one-time PIN na kung saan ay in-issue doon sa inyong Vibe app. And usually, nagno-notif naman to doon sa app. And kapag na-enter nyo na yung one-time PIN, ay automatic na po na mawi-withdraw ang inyong funds. So, ang maganda dito ay napaka-secure ng ating cardless withdrawal kasi kailangan talaga ng order ID and of course, the one-time PIN. Pero if in case na napag-desisyonan nyo na ayaw nyo na pala ng mag-withdraw pero nakapag-encode ka na ng inyong withdrawal dun sa Vibe app, automatic naman po makakancel yung inyong cardless withdrawal and babalik po yung fund doon sa Vibe app po ninyo kapag hindi nyo po na-transact or na-encode yung order ID and one-time PIN doon sa inyong ATM. So, may minutes lang siya and na-expire po yung order ID and at the same time, the one-time PIN. Paano naman po tayo makakapag-register sa ating Vibe app? If ever na meron na po kayong BPI online banking, ay kailangan nyo lang po siyang i-enter yung same username and same password nyo po doon sa BPI Vibe app nyo. And automatic na po na mare-register po kayo sa inyong Vibe app. So, if ever na wala pa po kayong Vibe, pwede po kayong mag-sign up using your same username and password with your BPI online banking. And may enjoy nyo na yung features ng ating Vibe. Once tayo ay nakapag-initially na sign up doon sa app, ay meron tayong marireceive agad na 1,000 points para doon sa ating registration. And kapag nagamit natin siya for scan payments, kung ginamit nyo siya as mode of payment, ay mag-earn din po siya ng points. Pero for the first time lang po yun ha. And of course, kapag nag-transfer naman tayo sa kapwa natin na Vibe user din, magkakaroon din tayo ng additional points. Na-try ko din dito is yung nag-open ako ng BPI investment through online and then na-credit din ako ng 1,000 points sa aking BPI Vibe app. Pwede rin po yung magko-convert ka ng dollar to peso or peso to dollar via BPI online banking ninyo and magkakaroon din kayo ng points doon. Pero ang minimum po ng ating conversion is dapat at least $500. So, etong Vibe app na to ay napaka-unique po talaga ng features na kung saan ay may enjoy nyo talaga siya dahil nga nakakapag-earn din po tayo ng points. So, in my next video ay i-discuss ko naman sa inyo yung BPI Saver Plus na kung saan ito yung deposit account na nag-earn din po ng points and kakarga din ito sa inyong BPI Vibe app. So, I hope na makita ko kayo ulit sa next kong video. So, don't forget to like, share,
subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog, guys. Bye-bye!